Sadyang kawili-wili ang social media. Malaki ang naitutulong nito sa atin upang manatiling konektado sa mga kaibigan at pamilya. Ngunit, sa kabila ng mga benepisyong ito, may mga pagkakataon na naiisip natin, ano nga ba ang tunay na epekto ng social media lalo na sa mga kabataan? Tulad ng anumang makapangyarihang kasangkapan, maaari rin ito magdulot ng mga panganib at problema. Magandang araw ang aking pagbati. Ako, si Chanel Venice L. Unidad mula sa pangkat 10 Perseverance at layunin ko makapagbigay ng iilang paalala, magturo ng aral at mag-iwan ng isang puntong babago sa pananaw ng isang tulad ko. Social media, biyaya o banta sa kabataan? Ayon sa Asia Pacific Journal of Allied Health Sciences, ang mga kabataang Pinoy ay gumugugol ng 10 oras at 2 minuto sa social media araw-araw. Unting-unting naging pamantayan ang social media sa buhay ng mga kabataan. Sa bawat post, larawan at video, pinipilit nilang ipakita ang isang perpektong buhay na madalas ay malayo sa realidad. Dahil dito, nahihirapan ang mga kabataan at madalas ay ikinukumpara ang kanilang sarili sa mga taong nakikita nila. Sa paghahangad ng pagiging perpekto, pinipilit nilang itago ang kanilang mga kahinaan upang magmukhang katanggap-tanggap sa mata ng iba. Isa sa pinakamabigat na issue na dulot ng social media ay ang cyberbullying. Marami, lalo na ang mga kabataan, ay nakakaranas ng pang-aabuso online, panlalait, pababastos at minsan mga banta. Ayon sa UNICEF, halos kalahati ng minor de edad ay nakakaranas ng cyberbullying. 44% para sa mga kalalakihan at 43% sa mga kababaihan. Dahil sa anonymidad ng plataporma online, hindi natatakot ang mga tao na magbitaw ng masasakit na salita. Ang patuloy na pangungutya ay nagdudulot ng matinding depresyon na sa ilang mga kaso ay nauuwi sa pagpapatiwakal. Isang issue na hindi natin dapat ipagsawalang bahala. Kaya't upang tugunan ito, nagpapatupad ng mga batas tulad ng Republic Act No. 10627, Anti-Bullying Act of 2013 at Republic Act No. 10175, Cybercrime Prevention Act of 2012. Sa kasalukuyan, halos lahat ng ating kakilala, kaibigan at pamilya ay konektado na sa mga platapormang ito. Ang Pilipinas ay tinuguri ang World Social Media Capital at higit sa 86 at 78 milyong internet users ang aktibong gumagamit ng social media batay sa Philippine Star. Patuloy na lumalawak ang impluwensya nito. Kaya't kapag hindi tayo nakakasabay, pakiramdam natin nawawala tayo sa agos ng mundo. Minsan, kahit na nais nating magpahinga, bumabalik ang takot na mawawalan tayo ng koneksyon sa mga balita at kwento ng iba. Dahil dito, madalas tayo nakakapit sa social media kahit na nagdudulot ito ng matinding pagkabalisa. Ang mga pasaning ito ay nagdudulot ng malalalim na epekto sa mga kaisipan at emosyon ng kabataan. Pagkabalisa, pag-iisa, depresyon at mababang pagpapahalaga sa sarili. Ang social media ay hindi lamang isang kasangkapan. Ito ay isang banta na patuloy na sumisira sa mga kabataan. Ang mga oras na sinasayang dito, ang mga sugat na dulot ng cyberbullying at ang mga epekto nito sa kalusugan ng isip ay hindi biro. Bilang isang komunidad, responsibilidad nating lahat na tiyaking hindi ito magpapatuloy. Nasa ating mga kamay ang desisyon. Piliin ang mas makakabuti para sa mga kabataan at huwag hayaang ang social media ang magdikta ng kanilang kinabukasan. Tandaan, ang kalusugan ng isip at pagkatao ng kabataan ang tunay na kayamanan ng ating lipunan. Maraming salamat po.